Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 27 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Ngunit bago nga tayo magsimula ay nagpapasalamat nga pala ako sa mga solid supporters natin dyan dahil sa inyong lahat ay na-reach na natin ang 65,000 subscribers. Maraming salamat guys. Bago ang lahat ay mag-like na kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Simulan natin ang video na ito sa recap sa last chapter. At sa last chapter nga ay nagpatawag nga ang Grand Priest ng meeting sa lahat ng mga angels at God of Destruction ng bawat universe. Pinag-uusapan nga nila dito ang kanilang sitwasyon regarding sa pagkakakuha ng mga Celestial Mage sa ibang Primordial Beast. Dito na nga papasok ang Chapter 27 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Nagsimula nang ang chapter na ito sa pagsasalita ni Goku, salita nga dito si Joko at sinabi nito na may tanong nga daw siya, since nga daw na nasira na ang Super Dragon Ball dahil sa mga Celestial Mage, bakit nga daw hindi nila gamitin ang Dragon Ball ng planetang Earth na si Shenron? Bakit daw hindi ihiling dito na mawala na ang mga mage na ito para matapos na ang laban? Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na hindi nga daw yun gagana. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na bakit daw. Si Super Shenron nga daw ay kayang gawin ang lahat, di ba? Salita nga dito si Piken at sinabi nito na ito nga daw ay totoo, si Super Shenron nga daw ay kayang gawin ang lahat ngunit regarding sa rules na meron ang Super Dragon Ball ay hindi ito pwede, hindi ko na ipapaliwanag ang lahat dahil nandito tayo para pag-usapan ang about sa mga Celestial Mage. Pero sa madaling salita, ay ginamit na dati ang Super Shenron para sa pag-seal dito kay Zaret, ngunit ito ay talagang pinagbabawal ng gumawa ng Super Dragon Ball na si Zalama. Isa na rin sa pinagbabawal ay ang paggamit nito ng directly sa ibang realm. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano nga daw ang ibig nitong sabihin. Salita nga ulit dito si Piken at sinabi nito na parang nga daw mas maintindihan ito ni Goku ay ganito lang daw kasimple, mula nga daw na matalo itong si Zaret. Ang Super Dragon Ball ay wala ng kakayahan na magtupad ng kahilingan bagay ang taong gagamitan nito ay nasa kabilang realm na, ibig sabihin na itong si Super Shenron ay kayang mag-create, mag-destroy or anything, basta ito ay nasa realm ni Lord Zeno at hindi na nito sakop ang taga-ibang realm, katulad din ito ng Super Dragon Ball. Ito ang dahilan kaya hindi kayang masil ang mga Celestial Mage at mapatay ang mga ito gamit ang Super Dragon Ball. Kaya ang ginawa namin ay nagpagawa na lang kami sa Super Dragon Ball ng container na kung saan ay kaya nitong masil ang mga Celestial Mage na ito. Sa moment na ito ay salita nga dito si Vados at sinabi nito na Lord Goku, na ipaliwanag ko na ang lahat sa iyo, kaya hayaan na natin si Piken na magpatuloy sa kanyang gustong sabihin sa meeting na ito. Agad nga ditong sumagot si Goku ng okay nga daw. At dito nga ay nagpatuloy na nga si Piken sa mga gusto nitong sabihin, salita nga ito at sinabi nito na ang Sealing Box nga daw ay may isang rules para sa mga mage na yon, pero ang kapangyarihan nga dito ng mga Celestial Mage ay masyadong malakas kaya hindi nito na-maintain ang pressure na nararamdaman nito mula nang masil dito ang mga Celestial Mage. At dumating na ang oras na nasira na nga itong Sealing Box. Noong humingi kami ng request kay Super Shenron ay hindi namin namalayan na ang mga Celestial Mage ay gumawa ng matinding pressure at nasira na nga ito, at hindi na namin nagawang mabigyan ng infinity na lakas ang Sealing Box para magawa nitong ma-maintain ang pag-seal sa mga Celestial Mage. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na madali nga lang daw ito, bakit nga daw hindi sila humiling kay Shenron na mapalakas ang Sealing Box. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na hindi nga daw yun pwede. Ito nga daw ang dalawang rason, una nga daw ay ang mga Celestial Mage ay nakasil sa loob ng Sealing Box. Bagay humiling kami na mapalakas ang Sealing Box para ma-maintain nito ang pressure na ginagawa ng mga Celestial Mage. Ngunit ang kahilingan na yon ay nakarekta sa mga Celestial Mage, ibig sabihin ay hindi nga ito pwede dahil taga-ibang realm ang mga yon. Ang pangalawa ay after na masil ang mga Celestial Mage sa Sealing Box, ang Sealing Box ay naging pag-aari ng mga Celestial Guardian, ibig sabihin ay hindi kami nakatira sa 7 realm na ito dahil kami ay nagmula sa Celestial World. Sa madaling salita ay hindi kami maapektuhan ng kahit anong hiling mula sa Super Dragon Ball at hindi na din namin magagamit ang Super Dragon Ball kahit na kami ay nagtatrabaho sa realm ni Lord Zeno. Ang Super Dragon Ball ay para lamang sa realm ni Lord Zeno. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano nga daw ang ibig sabihin nito. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na kami ay mga Guardians, kami ay gumawa ng second type ng magical object na tinatawag na Battery Box. Ang box na ito ay special at naka-energize sa kapangyarihan namin mga Celestial Guardians na nakalagay sa Battery Box. Bagay ang Power Box ay naglalaman ng ganitong klase ng kapangyarihan ay kaya nitong isil ng halos 1,000 of years ang sino man na masil sa loob nito.
Pero darating din sa point na ang battery box ay mawawala ng kapangyarihan, at kung sa oras na mangyari ito ay lahat ng Guardians, at malalakas na God ay kailangan pagisahin ang kanilang kapangyarihan para ma-recharge ito. Ngunit ang recharging process nito ay nagdedemand ng sobrang laking amount ng kapangyarihan sa mga deities at Guardians na sasama sa pagpapalakas nito. Sa madaling salita bagay ang battery box ay malagyan ng ganun klase ng kapangyarihan ay ang mga Celestial Guardians na sasama sa ritual na yun ay talagang hihina. Salita nga dito si Helios at sinabi nito na baka nga daw yun ang maging pagkakataon ng iba para umatake sa Yupican. Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na tama nga daw, pero di tayo magiging kampante, una hindi lahat ng mga Guardians ay sasama sa ritual na yun. Ang goal natin ay may isang matirang Guardians na ma-retain ang full power nito, at ang isa pang paraan ay dapat kaming mga Celestial Guardians lang ang makakaalam ng araw kung kailan gagawin ang ritual. Salita naman dito si Quitela at sinabi nito na ibig sabihin ang maari lamang umatake sa iyo ay ang mga taong matretridor sa iyo. Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na tama. Ang mga attacker ay papatayin sila bagay malaman ng mga ito na mahina na ang mga Guardians. At ang maaring maging intensyon ng mga ito ay ang maiwasan ang pag-recharge sa battery box, para hindi masil sa loob nito ang silang box dahil kailangan ito, bagay maayos ito ay malabo nang matanggal ang silang box mula sa loob ng battery box. Paliwanag ko lang guys, kailangan nang mailagay sa loob ng battery box ang silang box na ginawa ng Super Dragon Ball. Kahit nga nasira na ang silang box dahil sa pagtakas ng Celestial Mage ay may kakayahan pa nga rin ang silang box na mapalakas ang battery box, kaya ito ay balak ilagay ni Pican sa loob ng battery box. Hindi pa din natin alam guys kung may laman pa ang battery box. Magpatuloy tayo. Dagdag pang sabi dito ni Pican na ang patunay nga daw nito ay noong nakaraan Great Battle, kung saan ay malapit na nga daw matapos ni Lord Ansem ang mission na ito. Ngunit nang matatapos na ito ni Master Ansem ay doon naman siya tinapos. Salita nga dito si Romshi at sinabi nito na parang sinasabi nga daw nitong si Pican na hindi siya kasama sa mission ng master nila. Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na kaya daw wala siya sa mga oras na yun dahil hindi nga daw sila sumama sa ritual na ginawa ng master nila, at kami ay nasa mission ng mga oras na yun, dahilan kaya kaming tatlo lang ang nakasurvive. Salita nga dito si Moscow at sinabi nito na isa daw bangko incident ang pag-alis ng tatlo na ito para pumunta sa isang mission. At kung kilala daw ba nila ang Guardians na nagtridor sa kanila. Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na sa katunayan nga daw ay nasa isang mission sila ng tatlo niyang kasama kaya hindi sila nag-participate sa ritual at hindi rin coincidence ang nangyari. At ang apat nga daw sa kanilang Guardians ay hindi sumama sa ritual. Ibig sabihin kaming apat ay na-retain ang aming full power. Dagdag pang sabi dito ni Pican na bago nga daw mangyari ang ritual ay sila nga daw ay biglang nagkaroon ng mission, kung saan ay kailangan namin umalis tatlo para sa mission na yon. Salita nga dito si Sidra at sinabi nito na ibig sabihin ang pang-apat na guardian na hindi sumama sa inyo ang sinasabi mong tridor. Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na oo, kaming mga Guardians ay katulad nyo din kung saan sa mundo namin ay may mga katulad kaming mga Guardians din na nagmula sa ibang realm. Halimbawa ako ay nabuhay sa realm na ito, habang ang ibang Celestial Guardians ay nabuhay din sa ibang realm. Dito nga ay nagulat nga itong si Arak at sinabi nito na nagbibiro ka ba? Umalis ka nang na-retain mo ang buong lakas mo. Tapos ang isa sa inyo ay interesado sa pagpapalaya sa mga mage at kay Zoret. Salita nga dito si Pican at sinabi nito na hindi nga daw niya gusto ang desisyon na yon, pero itong si Master Ansem ay meron talagang mabuting kalooban at tiwala sa mga nakakababa sa kanya, dahil nga sa pagiging tapat ng Guardians na yon kay Master Ansem ng mahabang panahon ay talagang nakuha nito ang loob at tiwala ng Master namin. At hindi ko din naiisip na magagawa ng Guardian na yon kay Master ang bagay na yon. Salita nga dito si Likir at sinabi nito na pero ikaw lang ang nag-iisang Guardians ang kayang tumalo sa mga Guardians na yon. Ang gusto ko lang sabihin na after ang kapangyarihan mo ay mabawasan dahil sa pag-recharge ng battery box ay hihina ka ng sobra. Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na duda nga daw siya na lahat ay kayang talunin ng kapwa Guardians bagay ang Guardians ay mahina na. At ito nga daw ay nasa isa pa din investigation, pero kung ipapaliwanag ko ang lahat dito ay hahaba pa ang usapan. Ngunit kung hindi ko naman sasagutin ang tanong mo ay magiging useless lang ako. Kung papayagan mo ako na sariling opinion ang sasabihin ko dito, at laktawan natin ang ibang detalye, mag-direct to the point na agad, si Likir nga dito ay hindi pumayag, gusto nga nitong malaman ang lahat about sa mga Guardians pati na din ang internal investigations about sa mga ito.
Ngunit sa point na ito ay salita nga dito ang dalawang Zeno at naboboringan na nga ang mga ito sa nangyayaring usapan, gusto na nga malaman ng dalawang Zeno ang mga dapat nilang malaman. Pag-usapan na nga lang daw nila ang sitwasyon at ang problema dito sa realm niya, dito nga ay agad na humingi ng tawad dito si Likir kay Lord Zeno. Habang itong si Biras nga ay sobrang naiinis na nga sa mga oras na ito, sinabi nga nito na may tanong nga daw siya, bakit daw pumunta sa planetang Earth ang isa sa mga Celestial Mage. Pero ang nakita nga daw niya dito ay hindi isang mage kung hindi si Master Terran daw, at bukod pa nga daw doon ay nakakita nga din daw siya ng kakaibang memories kasama itong si Terran, sinabi nga daw sa kanya nitong si Piken na namatay itong si Terran during ng pakikipaglaban nito. Pwede daw bang bigyan siya ni Piken ng tamang sagot dito, at mabuti nga daw sana ang ibibigay nitong sagot ay magpapalinaw sa kanya. Bakit nga daw naaalala niya ang memories niya dito sa Celestial Mage na yon, bagay nga daw hindi ito sinagot ni Piken ay magbabayad nga daw ito sa kanya, sobrang galit na nga dito si Biras. Dito na nga natapos ang chapter na ito, like and share lang guys for more videos like this. Salamat ulit guys sa 65,000 subscribers, looking forward ako na sana ma-reach na natin ang 100,000 subscribers.